Amen, hallelujah. Good morning po, tayo po makakapo na sa presensya ng Panginoon. Okay, tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nanalangin po kami sa oras nito. Patuloy niyo po kami samahan sa umaga nito. Nanalangin kami, maunawaan namin ang iyong mga salita. Mabuksan ang aming spiritual na paningin upang mga bagay na spiritual ay aming pong maunawaan. Maraming sinasamba, yung puri dinadakila sa kapangyarihan ng pangalan. Amen. Parapat ko lang ang Panginoon. Kaya po ba pinakamalakas ng palakpak? Malakas! Amen! Amen! Thank you, Lord. Okay, last month, pinag-usapan natin yung patungkol sa Genesis. Okay, naalala niyo pa po ba? Yes. Okay, so napakaraming pangalan. Ang aklat ng Genesis, ito ay pasimula, no, yung patungkol sa paglikha kay Adan at kay Eva. Yan. So, mga kabataan, dapat naunawaan niyo po yan. Okay? So, si Adan at si Eva, nagkaroon siya ng anak. Sino ang anak niya? Si Abel. Si Abel at si Cain. Okay. Pinatay ni Cain si Abel. Okay. Tapos, lumayo si Cain. Hindi natin alam saan siya nagpunta. Kaya nagkaroon pa ng isang anak ito ay si Seth, no? yung anak ni Abraham. So, pagkatapos noon ay dahil sa kasamaan ng tao, patuloy sila sa kasamaan ay dumating si Noah. Alam niyo yung Noah, nagtayo ng barko. Amen. Tayo siya ng barko. Sabi ng Panginoon, dahil sa kasamaan ng tao, lilipulin ko na lahat ng tao sa daigdig at magkakaroon ng baha. At si Noe na lang at yung kanyang anak ang natira. So, sabihin, yung lahi ni Cain ay wala na. Nalulod na. Okay, so and then, pagkatapos ng Noah, nagkaroon si Noah ng anak si Shem at si Ham at si Japhet. Then nagkaroon ng Abraham. Sundan niyo ba? Nakakasunod pa po ba kayo? Si Abraham, sino anak ni Abraham? No. Si Isaac. Si Isaac, sino ang anak ni Isaac? Jacob. Okay. Si Jacob ay nagkaroon ng 12 anak at isa dito si Joseph. Okay, naligtas yung lahi ni Jacob at dahil si Joseph ay nakarating sa Ehipto, siya ay naging governor ng Egypt. Nagkaroon ng taggutom at yung mga lahi ni Jacob ay dumating sa Ehipto. At yung oras na yon ay dumami ng dumami yung mga Israelita. So, ang aklat ng Genesis ay aklat po ng pagtawag o pagpili. Okay? Pinili niya simula kay Abraham, no, sa isang tao. Tinawag niya yung isang tao. Okay, pinag-usapan natin last month patungkol kay Abraham. At mula sa isang tao ay nagkaroon ng maraming tribo, maraming lipi. At sila po ay napapunta sa Egypto at sila po ay naging isang bansa. Okay? Unawahan niyo po ba yung ating pinag-usapan? Okay. So, aklat po ng Biblia ay sabihin ng aklat ng Biblia ay hindi po para sa lahat ng tao. Okay? Meron tayong mababasa sa Biblia na huwag mong ibigay ang perlas sa baboy. Nabasa niyo po ba yun? So, yung sabihin, yung mga bagay na banal, hindi mo pwedeng ibigay sa mga hindi naniniwala. Ibig sabihin, yuyurakan lang nila ito at hindi nila paniniwala. Amen? Hindi rin tayo katulad ng aso na pagkatapos na kainin, susuka, at pagkatapos na isuka, ay muling kakay. Okay? So ang Biblia po ay specifically, ito po ay para sa mga taong tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Okay, so ibig sabihin, ang Biblia ay hindi para sa lahat ng tao.
Ang Biblia ay para po lamang doon sa mga pinili ng Diyos at para po sa mga tinawag niya, para po sa mga nilinis niya at binibigay niya ng buhay na walang hanggan. Kakaunawaan po ba tayo? Okay, narako po tayo sa aklat ng Exodus. Pagkatapos ng Genesis ay Exodus. Ang storya ng Exodus ay marami na po sila at sila po ay naging isang bansa na mula sa pagiging tribo at si Moses po ay inutusan para iligtas yung kanyang mga kababayan sa Ehipto. Ibig sabihin, wala sa pagkakaalipin. Kung titingnan natin, titingnan natin sa buhay natin, sa present situation natin, tayo ay iniligtas mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. Eh, tayo po dati ay alipin tayo ng kasalanan. Kakauno ba po ba tayo? Dati ay hindi natin maiwasan ang gumawa ng kasalanan. Laging para tayong minamagnet, di ba? Nakakita ka ng alak, ay inom ng inom. Nakakita ka ng lahat ng bisyo, para hindi mo makontrol yung sarili mo. Di ba? Pero ngayon, dahil sa meron ka ng Espiritu ng Diyos, wala ka ng appetite sa alak, wala ka ng appetite sa mga party-party. Pero ko lang, meron pa. Ba? Wala na tayo. Ano lang, kasi nga. Dumadaan lang, pero hindi na pinapatulan. Explain, iniligtas tayo mula sa pagkakaalipin ng kasalanan. At sila po ay dumaan sa dagat. Napanood niyo yung Ten Commandments, yung hinati yung dagat. Alam niyo po po ito? Hinati yung dagat at sila ay dumaan sa natuyong lupa at sila po ay dumaan. Ito po ay pagpapakita ng isang pagbabautismo. Ano ba yung sabihin ng bautismo? Pag sinabing bautismo, bakit ba tayo nagpapabautismo? Yung sabihin lang po ng bautismo ay ito po ay public confession. O ito po ay paghahayag natin sa ating mga nakapaligid sa atin o sa publiko na tayo po ay anak ng Diyos. Okay? Sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, na tayo ay mananampalataya, tayo ay hindi na natin pag-aari ang ating sarili, kundi ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Bakit naging pag-aari ng Diyos? Dahil si Jesus ay namatay sa krus. Siya po ay nagbigay ng buhay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At hindi lahat ng mga kasalanan mo tinubos na ng Panginoon. At ang buhay natin ngayon, ang buhay mo ngayon ay hindi na buhay sa sarili mo, kundi tayo ay pag-aari ng Diyos. Naunawaan niyo po ba ako? So, ibig sabihin, kaya tayo po ay, pag tayo ay medyo lumiliis ng landas, dinidisiplina tayo ng Panginoon. Nararamdaman niyo ba yun? Amen? Pagka ikaw ay sumusuway sa Diyos, ikaw ay nagiging matigas ang ulo at hindi kakaroon ka ng sakit. Diba? Either magkaroon ka ng sakit or alam ng Diyos kung ano yung masakit sa'yo. Alam ng Diyos kung paano ka disiplinahin. Pwedeng yung hindi masakit kay Ate B pero masakit kay Ate Nori. Pero hindi ka makaligtas. Alam ng Diyos kung ano, kung paano ka masasaktan. Amen? At ito ay pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Dahil ang ating mga buhay ay hindi na sa atin, kundi ang buhay natin ngayon, tayo ay pag-aari ng Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo po ay pag-aari ng Diyos. And then, mahilig ba kayo sa mga kwento? Diba? Alam niyo po, nakakalungkot dahil sa pag-aaral, inalis na yung history at yung geography. 1960s. Before 1960s, pinag-aaralan pa yan yung mga history, mga kwento-kwento, diba? Patungkol sa Biblia. Naalala ko, yung kausap ko yung aking binan, si Lola Biang, sila daw ay nag-aaral nagsimula ng kanilang pag-aaral
ay ang pinag-aaralan nila Biblia. Mamantakin mo na, no? Bas yung simula ng pag-aaral, Bible ang pinag-aaralan. Sarap na, di ba? Pero ngayon, hindi na. Ang simula ng pag-aaral ngayon ay patungkol sa matematika, di ba? Math, science, ano pa? Napakaraming mga subject na pinag-aaralan na secular na inilalayo ka sa Diyos. Diba? Pag sinabi ang siyensya, pag sinabi ang science, diba, sasabihin ng science, walang Diyos. Kasi hindi naman siya, walang proof, walang pwedeng sabihin ng material na bagay na meron ng Diyos. Ibig sabihin, itong mga bagay na ito ay inilalayo tayo sa Diyos. Kaya nangyari, 1960s, inalis nila ang history. Tinanggal ang history. Sabihin, nung tanggalin ang history patungkol sa pag-aaral sa kasaysayan, ang tao ay unti-unti nang napalayo sa Diyos. Diba? Nakikita nyo ba? Yung mga bata ngayon, napakatitigas ng ulo. Mga bata ngayon, hindi na sumusunod sa magulang. Yung mga bata ngayon ay ang hirap ng pasunurin. Pero salamat dahil yung mga bata dito na nag-aaral ng salita ng Diyos, sila po ay natututong sumunod. Okay, natututunan natin yung pagsunod. Pero yung mga secular na pag-aaral, inilalayo tayo patungkol sa Panginoong Diyos. Okay? So masarap po mag-aral ng history. And then, sa kanila pong pagtawid sa dagat na pula, natin niya yung dagat at nung sila po ay Exodus chapter 16, mukhang isang buwan na silang yung baon nila, ubus na at nakarating sila sa ilang, wala silang makain. Sabi nila kay Moses, Moses, ano ba? Papatayin mo ba kami sa gutom? Kasi wala naman ditong grocery. Wala ditong mga tindahan, walang mga punong kahoy, walang makakain. Bakit mo kami dinala sa ilang? Sabi nila kay Moses. Si Moses naman, sabi ni Moses, Lord, ano po ba ang gagawin ko sa mga matitigas na ulong mga Israelita ito? Diba? Ang sabi ni Lord, kahit sila yung nagrereklamo, magpapaulan ako sa inyo ng tinapay at magpapaulan ako sa inyo ng karne. Nakikita nyo ba na kayang gawin ng Diyos itong mga bagay dito? Kahit imposible. Diba? Isipin natin, for 40 years, 40 taon. 40 taon! Hindi lang isang araw, Ate B. 40 taon, umuulan ng tinapay. 40 taon, umuulan ng karne. Amen. Pero, kailangan mo pa rin magtrabaho. Kailangan mo pa rin lumabas ng bahay at pamulot ng tinapay. Kailangan mo pa rin lumabas ng bahay para maghanap ng karne na iyong lulutuin at iyong kakainin. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Lahat kaya niyang gawin. Maraming kwento si Ate Del kung paano iligtas ng Diyos yung ating mga buhay. Kagaya po kami, no, nakatapos na yung aming anak sa pag-aaral, may mga trabaho na sila. Pero ang problema namin, laki ng utang namin. Hundreds of thousands. Sabihin, kailangan namin kumayod at yung pagkayod namin, sa pagtatrabaho namin, babayaran lang namin yung interest ng utang namin. Hindi namin babayaran yung utang. Kaya sabi namin, Lord, ano ba kami makakapag-likod sa inyo? Laki ng utang namin. Kaya gumawa si Lord ng paraan, walang imposible sa Diyos. Okay? Sabi nung aming anak na panganay ay, una, sinisisi kami, nasabi nila, bakit ba kayo pero ng malaking utang? Pero bandang huli, naunawaan din ng
aming mga anak, sabi ng anak ko panganay, babayaran na, babayaran na namin ang lahat ng utang. Palakpakan natin ang Panginoon. Babayaran namin na lahat ng utang nyo. Hindi naman utang na dapat yung bayaran. Basta babayaran namin dahil sa kilos ng Panginoon, walang imposible sa Kanya. Siguro ay marami na rin tayong karanasan kung paano ang Diyos nagkaloob sa buhay natin. At walang imposible sa Kanya. Kung kailangan magpaulan siya ng tinapay, kaya niya magpaulan ng tinapay. Amen? Amen. Pwede naglalakad ka lang dyan, nakapulot ka lang sa 1,000 piso. So, maraming kaparaan ng Diyos, di ba? Ngayon, pag uwi mo sa bahay, may kakatok sa'yo na may dalang isang kabang bigas, di ba? Maraming kaparaanan ng Diyos sa ating mga buhay. So, for 40 years, nagpaulan ng Diyos ng tinapay at nagpaulan ng karne. And then, si Moses ay umakyat sa bundok, pinakausap niya ang Diyos at ang Diyos ay nagbibigay ng instruction sa kanya kung ano ba yung gagawin ng mga tao. Diba? Para ba sinasabi natin, Lord, ngayong born again na ako, ano yung nakakilala na ako sa Panginoon? Dapat kong gawin. What's next? Diba? Ano susunod? Diba? Tayo ay dumating sa point of no return. Hindi na natin kayang bumalik doon sa lumang buhay natin. Hindi ka na pwedeng bumalik sa dati mong bisyo, at hindi ka na pwedeng bumalik doon sa dati mong ginagawa, inuman, lasingan, party-party, dahil pag-aari ka na ng Diyos. Sabihin, didisiplinahin ka niya, kung hindi ka man niya parusahan, pwede ka niya patayin. Dahil pag-aari ka. Tayo po ay dumating sa point of no return. Hindi na tayo pwedeng bumalik. What's next? So, kailangan natin is to move forward. To go forward. Kailangan natin kumilos sa buhay ng bawat sa atin. And then, nangyari po, nung siya ay nasa bundok, sabi ng mga Israelita, ay, ano bang nangyari kay Moses? Bakit? Ang tagal-tagal niya sa bundok. Mukhang iniwan na tayo ni Moses. So sabi nila kay Aaron ay, pwede ba Aaron, igawa mo kami ng Diyos-Diyosan na siyang aming sasambahin? So itong si Moses naman ay sabi niya, ibigay niyo sa akin yung mga ginto. At gumawa sila ng Diyos-Diyosan na kanilang sinamba. At pinuri. Ito ay isang rebultong gintong baka. At alaman ito ng ating Panginoong Diyos na sila ay nagkaroon ng mga sexual immorality, nagkaroon ng lahat ng uri ng kasalanan dahil sa pagsamba sa Diyos. Nagalit ang Diyos sa kanila. At ang sabi ng Panginoong Diyos ay, sabi niya, Moses, bumaba ka. Dahil yung mga Israelita ay nagpepiesta sa isang rebulto. Nagpepiesta sa isang Diyos-Diyosan. Nagalit ang Diyos. Ang sabi niya, lilipulin ko na ang lahat ng mga Israelita. Papatayin ko na lahat sila. No, yun po ay nakalagay sa Exodus chapter 32. Bago yung 33. Pero sabi ni Moses, Lord, wag po. Kasi sasabihin ng mga tao na iniligtas mo sila, inalis sa Ehipto para lang patayin dito sa ilang. Sabi ni Moses, nakakaiyak yung kanyang dialogue. Sabi niya, Lord, kung aalisin niyo po yung mga pangalan ng mga Israelita sa aklat ng buhay, isama niyo na rin po ako. Pero yung kumbaga, iniisip ko rin paano nasabi ni Moses, di ba? Kumbaga, Lord, kung pupunta sila ng impyerno, pupunta rin ako, sama niyo na rin ako, pupunta sa impyerno. Pero sabi ni Lord sa kanya, hindi.
Kung sino lang ang nagkasala, yun lang ang aalisin ko sa aklat ng buhay. Diba? Kaawan ko, yung gusto kong kaabaan, kahabagan ko, yung gusto kong kahabagan. Amen po ba? Amen. So yun po, no? At sabi ni Lord, papatayin ko na lahat yan. At ikaw na lang ang gagawin kong isang bansa. Pero sabi ni Moses, maalisin nyo sila, alisin nyo na rin po ako. So ang ginawa ng Panginoon, nagbago yung kanyang isip. Sabi niya, nakaiba to si Moses. Hindi ko gagawin yan, sabi ng Panginoon. So, sabi inutos niya, Moses, okay, bumaba ka na. Basahin niyo po yan sa Exodus chapter 32. Okay, bumaba ka na, Moses. At sa kanyang pagbaba, nakita niya yung mga Israelita na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba ang ginawa ni Moses? Yung kanyang hawak-hawak na bato na nakalagay ang 10 kautusan, hinagis niya. Ito po ay yung bato na mismong sulat ng Diyos. Ito po yung 10 kautusan, 10 Commandments, Exodus chapter 20. Kung hindi niyo po alam ang 10 Commandments. May naalala ba kayo sa 10 Commandments? 10 kautusan? Ha? Marami po. Marami. Ano yun? Huwag kang papatay, huwag kang malinya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa sinungalingan. Huwag kang nasamba sa Diyos-Diyosan. Oo. Ibigay mo yung isang araw para sa Diyos bilang kapahingahan. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag mong gagamitin yung aking pangalan sa walang kabuluhan. Exodus chapter 20. Ito po yung 10 kautusan. Okay? Okay ba? Tutuloy ba natin? Amen. Okay, wala. Introduction pa lang. Then, ginawa niya yung tapyas na bato, oh, babasahin niyo sa Exodus chapter 32, inilaga niya. Inilaga yung bato at pinainom sa mga Israelita. Kaya sabi ni Moses, yung mga panig sa akin, sabi ni Moses, lumapit kayo sa akin. At ito yung mga Levita, no? Si Moses kasi galing sa dili ng Levites. Levita. So sabi niya sa mga Levita, okay, yung mga hindi panig sa akin, ang sabi niya sa mga Levita, kumuha kayo ng tabak at pagpapatay niyo sila. Grabe, no? Matindi. Pag nugsamba ka sa Diyos-Diyosan o pag sumamba ka, nagkaroon ka ng rebulto, pinapatay yung araw. Pinapatay. At punta tayo sa ating topic, no? Sa Exodus chapter 33. Exodus 33. Verse 12. Ito na ngayon. Nung nagalit ang Diyos sa kanila, ang sabi ng Diyos, Moses, hindi ko na kayo pwedeng samahan. Kasi kung sasamahan ko kayo, walang matitira sa inyo. Lahat. Siguradong pagpapapatid ko kayo. Sabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos kay Moses ay sasamahan ko na lang kayo sa aking mga anghel. Nalungkot si Moses. Nalungkot siya. Kaya sabi niya sa chapter 33 verse 12. Okay, dito po tayo sa ating tema o sa ating pag-uusapan. Ang ating kinanta ay Lord, show me now your glory. Wala po akong ibang hinihiling, Panginoon, kundi ang iyong presensya. Maging yung pangakong buhay na walang hanggan, maging yung pangakong napakalaking lupain na ibibigay sa kanila, hindi ko na rin po pangarap yun.
Wala na po akong ibang pangarap. Wala na po akong ibang mga kahilingan. Yung kahit pagtatapos ng pag-aaral, lahat ng aking mga pangarap, sabi ni Moses, lahat pong yun ay wala na. Material na bagay, posesyon, lahat pong yun wala na. Kakalimutan ko na po lahat ng yun, sabi ni Moses. Ang gusto ko na lamang po ay maranasan kayo sa aking buhay. Lord, kahit wala po akong kotse, wala akong bahay, walang-wala ako, ang gusto ko na lang po, huwag niyo akong iwanan, Panginoon. Amen ba? Amen. Amen? Totoo na kahit wala kang kotse, pero yung nagbibigay ng kotse, nasa iyo, Tidel. Amen? Niniwala ba kayo? Kahit wala kang maraming pera, yung nagbibigay ng pera, nasa iyo. Ibig sabihin, nasa iyo ang lahat ng bagay. Hindi mo lang alam. Hindi mo alam na nasa iyo ang Diyos, na ang Diyos ay kaya niyang gumawa ng lahat sa buhay mo. Yung Thursday, may narito na nanghingi ng limos, sabi ko lang sa kanila, wala naman kaming material na bagay na pwedeng ibigay sa iyo. Ang pwede ko lang ibahagi sa iyo ay yung Diyos na pinaniniwalaan namin na kayang magbigay ng lahat ng pangangailangan. Gusto mo ba siyang tanggapin? Amen? Kagaya ni Moses, Lord, wala po akong ibang pinapangarap. Lahat nabura na, lahat ng mga pangarap ko. Ang gusto ko na lang, samahan niyo po ako. Sabi niya sa verse 12 ng Exodus 33, sinabi ni Moses sa Panginoon, lagi po ninyong sinasabi sa akin, pangunahan ko ang iyong mga mamamayan sa pagpunta sa lupain pinangako ninyo. Lord, dadalhin mo kami sa isang lupang ipinangako ninyo na ibibigay mo sa amin. Pero hindi pa po ninyo ipinapaalam kung sino ang pasasamahin ninyo sa akin. Lord, sino ba talaga ang sasama? Pero hindi ko po kayang tiisin na hindi nyo kami sasamahan. Hindi ko po kayang mabuhay nang wala kayo sa aking buhay. Amen? Siguro iniisip natin, ano ba talaga ang layunin ng buhay? Bakit ba ako nabubuhay? Siguro sa isang simpleng sagot, ang kailangan mo lang ay makilala mo si Jesus sa iyong buhay. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Wala na po akong ibang alam na layunin ng Diyos sa buhay natin, kundi makilala mo siya, samahan mo siya, sasamahan ka niya, wala na pong iba. Amen? Lahat, ang buhay po natin sa mundo, pansamantala lang. Hindi natin alam, buhay pa tayo mamaya, hindi natin alam, buhay tayo bukas. Maaaring marami tayong mga pangarap, pero pag sinusundo ka na ng Diyos, Ate B, kasama ka ba? Wag. Pag muna daw. Sinusundo ka na ni Lord, sumama ka na. Wala ka na magagawa. Sinundo ka na. Mamaya, sumama ka pa rin. Kasi na ba yung nagpa-extend na hari? Yung hari na mamamatay na sa sakit. Sabi niya, Lord, extend mo yung aking buhay. Extend me, Lord, for 15 years. Dati siyang mabuting tao. After 15 years, naging masama siya. Sayang lang. So, sana hindi na siya nagpa-extend ng kanyang buhay. Kasi nagawa ng masama. Hindi pa siya nagpatuloy sa kasamahan. Hindi pa siya nakabalik sa natin niyang ginagawa. Okay. Sabi niya dito, Lord, sino ba? Hindi po ako papayag na hindi po kami sasamahan. Sabi rito, sinabi po ninyo na kilalang kilala nyo ako at nalulugod kayo sa akin. Kung totoo pong nalulugod kayo sa akin,
turuan niyo ako ng mga pamamaraan ninyo para makilala ko kayo at para mas matuwa pa kayo sa akin. Lord, paano ba kayo malulugod sa akin? Ipakita po ninyo yung pamamaraan. Yun na lamang po. At handa po ako sumunod. Amen. Si Lord, binigay niya yung 10 Commandments. Si Lord, binigay niya yung mga salita ng Diyos na dapat natin sundin. Ang Diyos ay laging nagpapaalala sa atin. Ang Diyos ay sinasamahan niya tayo. Kung tayo ay nanampalataya sa Kanya, ay binigay niya yung Espiritu Santo. Lahat ba tayo nakatanggap ng Espiritu Santo? Amen. Espiritu Santo na gagabay sa atin. Sabi lang ni Moses, Lord, pakita niyo sa akin yung iyong pamamaraan. Gusto kong mag-aaral para mabigyan ko pa kayo ng kaluguran. Alalahanin po ninyo ang bansang ito ay iyong bayan. Pinapailala ko po sa inyo ng aking buhay ay hindi na sa akin. Ito po ay pag-aari na ninyo. Pero nais ko po, Panginoon, na makita ang pagkakaiba ng buhay ko at ng pagkakaiba ng mga taong nakapaligid sa akin na walang Diyos. Nararamdaman niyo ba ang presensya ng Diyos? Amen. Nararamdaman niyo ba yung nagkakalog siya sa atin? Amen? Pinagkakalog niya yung ating mga pangailangan. Nararamdaman niyo ba marami na ba kayong mga sinagot sa inyo sa ating mga panalangin? Amen. Kakaiba tayo kaysa sa buhay ng mga tao sa mundo. Napapansin niyo ba yung mga tao nakakaligid sa atin, halos mo lang makain, pagod na pagod sa mga pagtatrabaho. Pero tayo, Ate Del, isisilang tayo. Diba, Ate Nori, isisilang tayo. Si Lord, binibigyan niya lahat ng pangangailangan niya natin. Yung mga tao nakapaligid sa atin, hindi malaman kung anong gagawin. Pagod na pagod sila. Pero tayo, diba, medyo paisip sila. Amen. May mga dumarating na mga pagpapala. Diba? Amen. Siguro si Ate B, nung wala pa siya kay Lord, talagang... Oo. Ilang bundok ba yung inaakyat, di ba? Pero kung nakakilala ka sa Panginoon, sabi ni Lord, pahinga ka na muna at ako nang bahala sa iyo. Ibigay ko lahat ng pangangailangan nyo. Nararamdaman nyo ba? Amen. Ako lang nakakaramdam. Nararamdaman nyo ba na iba ang buhay natin? Sa mga hindi mananampalataya. Hindi tayo pababayaan. Masyadong pagod. Pagod. Diba? Isisi ka lang, isisi lang. Si Lord nagpo-provide sa buhay natin. Kaya sabi ni Moses, alalahanin, kunin nyo na ito pong bayan ninyo ay inyong pinili at inyong binili. Para sinasabi ni Moses, Lord, hindi nyo po kami pwedeng pabayaan. Kasi po kapag kami ay namatay sa gutom at ng limos, sasabihin po ng mga tao na kapaligid sa atin, ito bang klaseng Diyos meron ka? Akala ko ba nananampalataya ka sa Diyos? Bakit ganyan ang buhay? Ibig sabihin, hindi hayaan ng Diyos na ikay mamalimos kasi ang mapapahiya ay ang Diyos, di ba? Pagkaali ka ng Diyos, o babayaan ka niya mamalimos sa atin din? Hindi. Pababayaan ka niya mapagod, Ate B. Diba sabi, pagod. Ako bahala sa'yo. Diba? Kasi, mapapahiya ang Diyos. Kaya sabi niya, sabi ni Moses, Lord, mapapahiya kayo. Nakataya ang pangalan nyo. Kasi ito ay inyong bayang pinili. Pinili nyo kami, tinawag nyo kami. Kung bababayaan nyo kami, ikaw ang mapapahiya kami. Kasi kami po ay hindi na namin pag-aari ng ari sa inyo. Kundi kami ay pag-aari ng inyo. Sabi niya, alalahanin nyo. Remember, ang bansang ito ay bayan ninyo. Verse 14. Wala mo, nakakasalip pa kayo. Verse 14. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at
bibigyan kita ng kapahingahan. Amen. Alam niyo si Lord, mabilis din pagbago yung kanyang isip eh. Diba? Pag nanalangin ka, diba, Lord, pagalingin niyo po kung may sakit. Lord, wala po akong pang-tuition, tulungan niyo po ako. Mabilis. Mabilis magbago yung isip ng Panginoon. Pagka ikaw ay nanalangin, ate, ayesa. Pag nanalangin ka sa Diyos, diba? Ang Diyos, mabilis mabagabag yung kanyang puso. Diba? Itong si Ayesa na nanalangin, namimiklod, hindi ko kaya ang tisip. Hindi ko siya kaya ang tisip. Kaya akong ibigay ng kanyang mga pangangailangan. Kailangan lang ay manalangin, humingi sa kanya. Si Moses, ay sabi ni Lord, hindi ko kayo sasamahan. Pero sabi ni Moses, samahan niyo po kami. Lahat po ng bagay, pati ang buhay na walang hanggan yan, pati yung mga material na bagay na yan, wala na pong kwenta lahat sa akin. Ang gusto ko lang po, samahan. Kaya napagabag yung puso ng Diyos, ang sabi niya, gawin ng Diyos, okay, nasamahan ko kayo. Sa kabila ng mga kasalanan, sa kabila ng mga katigasan ng ulo, titigas kayo ate ulo. Ibig? Depende. Depende. Iwasan. Pinagtitisan tayo ng Diyos. Lola May. Pinagtsatsagaan tayo ng Diyos at okay. Pinagpapasensya niya tayo, ate Sedes ba? Pinagpapasensya niya tayo. Kahit matugas ang ulo mo, kahit balik na balik ka sa mga ginagawa mo, kahit hindi mo siya sinusunod, pinagtitisan ka ng Panginoon. Kahit na sinusuway mo siya, pinagtitisan ka ng Panginoon. Pinagtsatsagaan ka niya. Parang nagtsatsaga yung isang nanay sa isang anak. Bigit pa. Pinagtsatsagaan niya yung kanya. Pinagtitiisan niya. Pinagpupuhusan niya lahat ng panahon. Ganun po ang Diyos sa atin. Binigay niya, pinapakita niya yung kagandahang loob. Kahit nagsinungaling ka, hindi ka niya agad pinapatay. Kahit nagkasala ka, hindi ka niya agad pinapatay. At again, kahit masuwayin ka pa, pinagtitisan ka ng Diyos. Gusto ka na niyang tirisin, pero kung si ate, pagtitisan ko to. Kasi nagtiwala ito sa atin. No? Nagbago yung kanyang isip, sabi niya, sasamahan ko na kayo. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, Lord, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar na ito. Lord, kung hindi nyo kami sasamahan, wala na namang kwenta ang buhay namin. Babalik na naman kami sa walang pag-asa. Babalik na naman kami sa dami ng problema. Lugbok na naman. Hindi ko alam kung bakit pag binabahagi ng mga isang tao ng salita ng Diyos, ayaw niya. Pero yun lang ang makakapagligtas sa niya. Ayaw niya tanggapin. Pero yun ang makakapagbigay ng kapayapaan sa kanya, Tidel. Pero yun ang makakapagbigay ng kasiyahan sa kanya. Yun ang makakapagbigay ng kapahingahan sa kanya. Pero ayaw ng mga tao. Kaya sabi nga, ang salita ng Diyos ay para lang sa mga pinili at tinawag niya. Amen. Pinili ba kayo? Amen. Tinawag ba kayo? Amen. Siguro, yun ang dahilan kaya tayo narito. Pero marami mga tao hindi na yuniwala. Amen. Sa Biblia. Gusto pa nga nilang sirain. Gusto pa nga nilang masakin, di ba? Kaya yung Israel, ginagera nila. Alam nila na nagsulat ng Bible ay yung mga sila Abraham, mga
Israelita. So pag nabura nila yung Israel, kaya nilang burahin ang Biblia. Pero hindi pinapahintulot ng Diyos. Diba? Kahit at titigas ng mga tao ng mga Israelita, hindi sila naniwala kay Jesus bilang Diyos, pero pinagtatanggol pa rin sila. Yun ang kabuti ang Panginoon. Pag nagbigay ka ng buhay sa Kanya, pag nag-aalay ka ng buhay sa Kanya, at pag sinasabi mo na palataya ka sa Kanya, hindi Kanya mababayaan. Kaya sabi ni Moses, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kaming paalisin sa lugar nito. Wala po kami ibang pangarap, Lord, kundi ikaw. Kahit ako po ay hindi nakatapos ng pag-aaral, mas maligaya po ako nakakilala ko sa inyo. Kahit wala po akong kotse, masaya ako dahil pinagbibigay ng kotse na sa akin. Kahit wala akong bahay, alam ko, pinagbibigay ng bahay at lupa ay nasa akin. Amen? Tayo yung tunay na mayaman. Okay. Hindi mo ba alam na tayo yung tunay na mayaman? Diba? Ang Diyos kaya ng ibigay. Depende sa iyong paniniwala. Pero kung hindi ka naniniwala sa Diyos, hindi siya makakakilos sa buhay mo. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Diyos na kaya niyang ibigay ang kailangan mo, gagawin ito ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Liwanag po. So dahil paano po malalaman ng iba na nalulugod kayo sa akin at sa inyong mga mamamayan kung hindi ninyo kami sasamahan? Pero kung hindi nyo kami kasama, wala kaming pagkakaiba sa mga taong hindi mananampalataya. Amen? Dapat may resulta. Merong pagkakaiba. Amen? Pagkakaiba ng buhay natin at pagkakaiba ng tao na nakapaligid sa atin. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? Yung mga tao na nakapaligid sa atin, hirap-hirap sila, di ba? Pero tayo, isi-isi lang. Meron tayong mapayapaan, meron tayong mapayapaan. No? Kahit wala ka ng mga material na bagay, alam mo, bibigyan ka ng Diyos. Alam mo, kahit mawala ka sa mundo nito, pupunta ka sa buhay na wala. Meron tayo, ang tunay na buhay ay hindi dito sa lupa. Kaya sabi nga, kung ang inaasahan mo lang ay ang buhay dito sa mundo, ikaw na ang pinakakawawa. Kasi sasabihin mo, kung ito lang naaasahan, walang kwenta ang buhay. Lagi kang pagod, lagi kang maraming problema, lagi kang maraming alalahanin, hirap na hirap ka sa buhay. Kaya magpasalamat tayo, mamamatay tayo. Sabi nga sabay-sabay, mamamatay tayo. Mamamatay tayo. Yun ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin ay ang buhay pagkatapos ng pagkamatay. Kung ito lang ang buhay na inaasahan natin, Ate Sebes, nakakawa tayo. Pero ang pinapasalamat natin, may buhay pagkatapos ng pagkamatay. Inaasahan niyo po ba yun talaga? Amen. Amen? Isang araw, kukunin tayo ng Panginoon. Pag kinuha ka ng Panginoon, huwag ka nang mayaw. Yung Lord, ayoko pa. Mama ka na. Amen? Sarap sa langit. Huwag ka na magpa-extend ng buhay kasi baka sumama ka pa eh. Hindi mo sa makapan. Oo, inukuha na niya, Lord. Yes, Lord! Di ba? Yes, Lord! Diba? Yes, Lord. Makakasama ko na yung mga anghel sa langit. Dala ba kayo? Dala ba Amen. kayo? Huwag pa ngayon. At paano po nila malalaman na espesyal kaming mga mamamayan kaysa sa ibang mamamayan sa mundo? Alam niyo ba na espesyal tayo? Amen. Pinili ka niya, no? Kung isipin mo,
namatay siya sa krus para sa iyo, ate. Amen. Binigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Amen. Diba? Eh, hindi mo man na-achieve ang iyong mga pangarap. Wow. Alam mo, buhay mo sa mundo pansamantala. Alam mo, isang araw kukunin ka rin ng ano. Tayo po ay handa. Amen? Tayo po ay makasama ng ating Panginoon. Verse 17, sumanggot ang Panginoon kay Moses. Verse 17, gagawin ko ang pinakiusap mo. Bait ni Lord, no? Amen? Sabihin natin sabay-sabay, ang bait Ang ng bait Panginoon. ng Panginoon. Hindi kayo kumisado. Sabihin natin na sabay-sabay, ang bait ng Panginoon. Napakabuti niya. Amen? Sabi niya dito, sumagot ang Panginoon kay Moses, gagawin ko ang pinapakiusap mo. Ito yung panalangin natin, sasagutin ko. Ito yung panalangin natin, Sede, sasagutin ko. Yung pinapakiusap mo, gagawin ko. Dahil nalulugod ako sa iyo at kilalang kilala. Amen. Nalulugod ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Kilala ba tayo ng Diyos? Amen. Ayan, at dahil dito, ang ating mga panalangin ay sasagutin ng Panginoon. Verse 18, sinabi ni Moses, ipakita po ninyo sa akin ngayon ang kapangyarihan ng iyong presensya. Lord, show us your glory. Magpakita po kayo sa akin. Yun na lamang po ang hinihiling ko. Lord, paranas ko sa buhay. Dahil nagsasawa na po ako, nalulungkot na po ako sa buhay. Nalulungkot na po ako sa dami ng problema. Nalulungkot na po ako dahil sa mga pangarap na hindi ko na achieve. Nalulungkot na po ako sa mga sitwasyon sa aking buhay. Wala na po akong pangarap sa mga bagay na ito. Isa na lang po ang hinihiling ko, Panginoon. Magparanas kayo sa aking buhay. Wala na po akong ibang hinihiling. Hindi makilala kayo. Manatili kayo sa aking puso. Sa aking puso. May mga pangarap pa ba kayo? Amen. Amen, wala na. Kaya, kahit yung lupang pangako, yung lupang ipinangako ng Diyos sa mga Israelita, hindi na rin pinangarap ni Moses. Lord, hindi po ako pupunta ron. Kung hindi niyo po ako sasamahan. Lord, hindi ko po ma-achieve ang mga pangarap ko. Kung hindi niyo po ako sasamahan. Lord, hindi po ako makakapagtapos ng pag-aaral ko kung hindi niyo po ako sasamahan. Hindi ko po makakapagtayo ng bahay kung hindi niyo po ako sasamahan. Hindi ko po mabibili yung lupang ito kung hindi niyo po ako sasamahan. Amen. Hindi po ako makakatanggap ng kagalingan kung hindi niyo po ako sasamahan. Ang pinakananais ko na lang po sa buhay ko, kahit mawala lahat ng mga pangarap ko, kahit lahat ng mga material sa buhay ko, mawala lahat. Lord, huwag lang po kayo mawawala sa buhay ko. Amen? Amen. Hallelujah. Sa verse 19, sumagot ang Panginoon, ipapakita ko sa iyo ang lahat ng kabutihan ko. Napakabuti talaga ni Lord. Napakabait niya. Pero lang kung lumalayo ka sa Kanya, pero lang kung masama ang loob mo sa Kanya, pero as long as lumalapit ka sa Kanya, as long as tumatawag ka sa Kanya, ipapakita niya yung Kanyang kabutihan. Ipapaalam ko
Sa iyo ang pangalan ko, ang Panginoon. Kaawaan ko ang gusto kong kaawaan at kahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Sana kasama tayo sa pinaawaan ng Diyos. Sana kasama tayo sa pinahabagan ng Diyos. Kahit tayo po ay nagkakasala, pinili pa rin ng Diyos. Samahan tayo. Sasamahan ko kayo. Sasamahan ko kayo. Verse 20. Pero hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha dahil walang taong nakakakita sa mukha ko na mabuhay. Hindi ko ipapakita sa iyo ang aking mukha. Kasi pag nakita mo ang mukha ko, mamamatay ka. Dahil ako ang Diyos ng banal. Ano na lang yung pwede niyang ipakita sa atin? Verse 23. Sinabi ng Panginoon, tumayo ka rito sa bato malapit sa akin. At habang dumadaan ang makapangyarihang presensya ko, ipapasok kita sa siwang ng bato at tatakpan kita ng aking kamay hanggang sa makadaan ako. Dumaan si Lord sa kanya. Sabi, Lord, pagpakita ko kayo sa akin. Sabi niya, hindi mo makikita mukha ko. Ang pwede mong gawin ay merong isang bato na meron siyang siwang. Sabi ng Panginoong Diyos, tatakpan kita ng aking kamay, lalampas ako. At pagkalampas ko, sabi niya, pagkatapos tatanggalin ko yung aking kamay at makikita mo ang likod ko. Pero hindi ang aking mukha. Hindi mo ako makikita ng mukha. Ang makikita mo lang ay yung mga ginawa ng Diyos. Ang makikita mo lang ay ang kilos ng Diyos sa buhay. Ang makikita mo lang ay ang himala ng Diyos na ginagawa niya sa buhay. Pero hindi natin siya makikita ng mukha. Alam niyo yung AI? Ano ba yun? Artificial Intelligence. Sinubukan ko eh. Tatanong ako sa AI pag minsan, pag hindi ko kaya sagutin. Masagot naman siya. Pero, alam niyo, meron akong tanong, hindi niya masagot. Tanong ko sa kanya ay, di ba si Lord Jesus Christ ay nagkatawang tao? Siya ay Diyos, di ba? Maraming mga tao nakakita sa kanya pero hindi sila namatay. Tama ba? Nakita nila si Jesus pero hindi sila namatay. Tama ba? Kasi nung una, sabi ng Panginoon, magtayo ka ng isang tabernakulo, sabi niya kay Moses. Patunay lamang na ang gusto ng Diyos ay makasama niya ang tao sa lupa. Samahan niya tayo. Kaya siya nagpatayo ng isang tabernakulo. At doon sa templo na yon, tabernakulo na yon, doon mo makakausap ang Diyos. Doon mo siya pwedeng kausapin. Doon sa tabernakulo. And then bumaba si Lord Jesus Christ, namatay siya sa krus. Binayaran niya yung ating mga kasalanan. At nung namatay siya sa krus, ay yung tabernakulo ay napunit yung kanyang tolda. Ibig sabihin, wala na yung presensya ng Diyos sa tabernakulo. Ibig sabihin, yung buong kalwalhatian ng Diyos, yung buong kapangyarihan ng Diyos, yung buong pagka-Diyos ay nandoon sa ating Panginoon sa Kristo. Pinakita siya, pakita siya. Pero nakakalungkot, hindi siya tinanggap ng mga tao. Pero tayo, naniniwala pa tayo sa Kanya. Amen? Amen? Amen.
Dapat po, mga kapatid, ay patuloy tayong tumingin sa ating Panginoong si Kristo. Ito po ang tagapagganap ng ating pananampalataya. Wala tayong ibang pag-asa kundi si Jesus. Wala tayong ibang kailangan sa buhay natin kundi si Jesus. Sana si Jesus ay nasa ating puso, ay nasa ating buhay. Ang mga salita ng Diyos ay nasa ating isip, nasa ating puso, para sa kanyang muling pagbabalik. Hahanapin niya ang salita ng Diyos. Amen. Yun lang kanyang hahanapin. Ang salita ng Diyos sa isip mo, ang salita ng Diyos sa puso. Pag ang salita ng Diyos ay nasa isip mo at nasa puso mo, entitled tayo sa buhay ko. Amen. Walang kadudagin. Iligtas tayo. Ano po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Tayo po tumayo, manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah.